Meron tayong panauhin sa studio. Kumpatsero, Hindi siya artista pero mukhang artista. artistahin. Si Attorney Vincent Philip Maronilla, si Attorney Jet Maronilla, Assistant Commissioner ng Bureau of Customs. Attorney Jet, Ascom, Jet. magandang morning. Good morning, Ka Jerry, Ka Anthony, good morning po. Good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa program. Kumusta po kayo? Kumusta po ang customs ngayon, Ascom? Marami pong trabaho. may bagong utos po ang Oo nga, may ating Oo nga. Yung order ng Pangulo Sa mga balikbayan box. Pero laging may ganun na Attorney Jet matagal napag-usapan na natin dati 'yan. Saan ba nagkakaroon talaga ng problema? Ba't hindi ka agad nadadala sa mga may-ari yung mga packages na yun? Ilagay ko lang po sa konteksto yung utos ni Presidente. Ang kwento ko kasi doon, nung bago pa rin naman po no, yung aming boss sa Department of Finance, si Secretary Decco, nagkaroon ho siya ng briefing. No? Nagkaroon kami ng briefing sa kanya sa Bureau of Customs. At isa ho sa mga issues na inilatag namin sa kanya, itong issue nga nung balikbayan box. Biglaan ho kasi ngayong huling quarter ng taon, bumulagta sa amin itong problema ng Makati Express. Isa ho sa pinakamalaking consolidator, deconsolidator, no? Sila din po kasi yung consolidator doon sa ibang bansa. Yeah, po. Sila din yung deconsolidator dito. Ano pangalan? Makati Express Cargo po, no? Cargo. Oo. Susumahin ho ngayong taon na to, umabot na ho sa isang 120 containers yung naabandon nila. So majority ho nung boxes na sinasabi ni Pangulo na 130,000, karamihan ho no nasa Makati Express pa lang. Grabe pala, no? 120 boxes po. 120 containers. Oo. So about container nun ay ilan ang Ilagay na lang ho natin sa about 380 to 400 yung isang container. boxes, Po, no? Sa isang container. Pakarami. So, dahil ho doon, naglatag kami ng mga options namin kung ano yung gagawin. Pero syempre, pinakamadali ho talaga na option dyan is kung babayaran ng gobyerno yung supposedly dapat bayaran nung nagpadala na to. No? Kasi bayad na ho ng mga OFWs yun eh. Hindi ho nila ginamit yung pera para doon sa pagpapadala. Inabandona na lang nila yung mga container nila. So, quickest solution is bayaran ng pamahalaan yung mga private charges ho kasi malaki eh. Shipping, arrastre, storage. Doon ho kami nagkakaproblema eh. So may waiver naman ho kaming hinihingi doon sa mga private port operators. Pero syempre po yung delivery niyan, hindi pa rin namin kakayanin. No? Malaki-laki pa rin ho. So nung narinig po ni Secretary Go yung yung proposal ni Commissioner Nepomuceno, agad-agad ho niyang ipinaalam kay Pangulong BBM. No? So nung at the instance po no na nakita ng Pangulo yan at nakita niya kagad na ganun kalaki yung ganun karaming apektado, naghanap po talaga ng pondo yung ating Pangulo. At yun nga ho, just last week no, actually no weekend lang ho, nakakuha kami ng confirmation na nakahanap na yung Pangulo natin ng saan kukunin yung pagpapondo para bayaran to mga to. And therefore, kaya ho siya naglatag na rin ng order sa amin na wala na kayong issue, Na-release na. wala na kayong problema. Ang kondisyon naman niya sa amin, gusto ko bago magpasko man lang matanggap ng mga pamilya. Kasi tagal na ho, yung iba ho, December last year pa. Grabe. Hindi Yun na ba sira yun? Baka naman may baka yung maling dun sira na. Actually, pag nakakausap namin, kasi ako siguro dahil ako yung medyo kilala na nakikita nila lagi. Ang dami nag-PPM, ini-engage ako sa Facebook, nakakausap ko. Yung mga pamilya po ng OFWs natin, minsan nare-realize nila na malamang yung iba doon, sira na din. No? Pero basta masalba na lang yung iba. Yung iba kasi may damit. May damit ho. May pagkain. May iba, malamang may tsokolate dyan. Isiningit sa damit yung mga spam. Ayun nga eh. Tanggap na ho nila yung nangyari dun sa perishable, pero sana yung iba ho, makuha pa din nila. Hindi ba mapapanagot yung Makati Express? Makati Express na yun? Nung last week po, sinamahan namin, ang nangyari ho kasi dyan, itong mga nabiktima ng Makati Express, nag-form kami ng Viber group, no, para may update sila lagi. So na-consolidate ho yung grupo na yan. So last week, sinamahan ho namin sila sa NBI para sila mismo
yung mag-file ng reklamo, no? Criminal na reklamo po sa National Bureau of Investigation. Opo. Si Director Lito Magno ho ang mismong Humarap humarap sa- sa kanila at personal na tumitingin dito sa kaso na. Saang bansa po galing yan? Middle East po karamihan. no? Karamihan. Middle East, opo. Qatar, Kuwait. Oo, nako. OFW talaga. OFW po. Totoo, yun yung malamang yan ay inipon nila pagka may konting Oo. pera yung OFW, may kahon yan. Ganun yan, eh, no? May kahon, iniipon. Mabili nga ito para kay yan. nanay ito, para kay tatay ito, para sa kapatid ko to. Pag puno na, padala na. Padala. Isang taon, inabot na isang taon. Oo, nag-start ho yung ang problema ho kasi namin, sa start yung problema na yan na malalaman namin, once may magreklamo na, napakamatsyagain ho nung OFWs natin eh. Opo. Magsusubok muna yan na magreklamo doon sa kumpanya ng ilang buwan. Darating ho sa amin siguro yung reklamo earliest 4 months nang nakatenga sa amin. Isipin nyo kung araw-araw yung demurahin yan, magkano na Gaano ipon yan. In fact, nung chinek ho namin, yung pinakamura na isang container na private port charge na kailangan sagutin, it's about 900,000 pesos. Yung pinakamura yun. Pinakamura ho yun. Ganun kalaki. Pinakamura ho Mario yun. Joseph. Yung iba ho, umaabot ng 4, 5, 6 na milyon na. Kaya inabandona na nung kwan. Oo. Opo, pero hindi naman po dapat mangyari yun kasi dapat pagdating pa lang yan, bayad na siya eh. Opo. Dapat inilabas na ho kagad niya yung container. Pero siguro ho na nagamit. Ang trend ho usually nangyayari para mga bagong kumpanya eh. Eto sa Makati Express po, ang paliwanag nila, yung matandang may-ari biglang namatay, walang may alam sa mga anak or sa kung papaano. Pero matagal na tong Makati Express. Actually, ang problema ho namin sa Makati Express, kaya marami ho siyang container, kilalang kilala siya sa industriya talaga. Opo. Yun lang, May pangalan na siya. may pangalan na siya, kahit paano, may track record. So hindi namin masabi doon, hindi talaga natin masisi yung mga OFWs na nagtiwala din po sa kanila. No? Kasi matagal na rin po talaga to sa industriya. So ang order ng Pangulo, ipadala, door to door na to. Oho, yun ho yung sinagot niya, no? Yung bukod ho dun sa storage, ang talagang siniguro niya masagot natin yung delivery fee. Kasi na-brief ho namin siya na if ever man i-waive yung charges, pick up sa puerto. Yun nga, Ako, ganyan nangyayari. So ano ang gagawin ng isang may inaasahang balikbayan box? Alam nila Kahit meron sila dyan. Isang taon na Kahit sila isang taon na, meron ba dapat tawagan o email o text number? Ino-notify po namin sila. No? Nasa amin naman po yung mga contact numbers nila. Ang mangyayari ho kasi niyan, yung mga, ito pa ho masama doon, no? Hindi kami binigyan ng master list ng Nako. mga container na yan. So, minabuti naman ho namin na isa-isahin ang buksan at ilista yung mga Naku po. nakapangalan doon sa... Trabaho Nakalagay niya. naman yan. Nakalagay naman, Nakalagay oo. ang pangalan, address. So, Hindi before... hanggang Mindanao siguro yan. Oho, in Diyos fact, mio. yung iba po, pinapadala na namin, nung mga una pong wala pang kaming pondo, no, hindi pa kami nagagrantan, pinapadala namin sa puerto namin doon, tapos nakikiusap na lang kami doon sa OFW sa pamilya niya, punta doon sa pinakamalapit na puerto namin. Kumbaga, dinidiskartehan Doon na lang Opo. pick upin. Hindi pa rin ho talaga makuha Grabe, kasi napakatrabaho. Saka mahal, walang pera. Walang pera. din yun. Kaya yung pinadala nun, ano ba naman yung meron nyo? Sabi ng Pangulo dapat bago Bago magpasko meron na 10 ilang araw na lang yan. Kaya pa ba yan? Kaya pa? Substantial portion ho nun, tingin namin kaya. Yung in-engage naman ho namin ng mga na magdi-deliver nito, pinakamalaki po no. Yung grupo nila Sir Joel Longares ng Atlas. Opo. Malaking deconsolidator logistics company yan no. Parang In fact, nakapagpadala na ako dun ng balikbayan sa Atlas. in fact, nung in-engage namin sila, nung nagbigay sila ng quotation at cost lang ho talaga, no? I mean, kung ano lang yung, tingin ko nga, abonado pa sila ng konti. Gusto lang talaga rin tumulong na tong grupo na to. Hindi lang talaga nila masagot ho yung buong gastos. So, nanghingi sila ng konting kung pwede naming sagutin yung ibang portion. At yun naman ho ang sinagot ni Pangulo. Magkano ang allocation na nakuha? Yung nahanapan ng pondo ng Pangulo, magkano yung pondo nakuha? Mga 30 million pesos. 30 million. Nabuksan nyo na lahat yung 120 30,000. hindi containers. Containers. Yung mga ano ho, karamihan ho, yung mga
hindi nagbigay ng master list, na examine na naman ho, no. Yung hindi naman po na-examine pa, sa awa ng Diyos, nakapag-produce po kami ng master list niya. At doon na lang po kami magbabase, no, muna. Total naman ho, bago i-deliver yan, ibababa naman lahat yan doon sa warehouse nung magdi-deliver. So doon na ho namin marireverify, no-notify na ho namin na andito sa gantong kumpanya yan, meron hong ibibigay na tracking, no. Bukod sa yung tracking talaga na track, yung pag-track din po nung mapatrace ho yung ating balikbayan box, kasama po yun sa service na ipoprovide nung aming i-engage na delivery service. Wala namang nagpadala ng Bugatti. Sa balikbayan box. Pero lahat na yan dadaan siyempre dadaan pa rin sa mga yung regular na proseso, x-ray and all, para malaman kung wala namang mga yung sa balikbayan box ho kasi ang x-ray niyan doon na ho sa bodega nung supposedly nung magdi-deliver. Opo. Ayaw ho kasi sa amin pa dadaan kasi una limited ho yung x-ray namin dyan. So dati ho meron naman pong x-ray yung mga service providers yan. At least nandun na sa bodega nila. No? Hindi na napagbibintangan yung bureau na nagbukas. Alam niyo, mabuti na pag-uusapan natin to, ha. Meron kasi mga kababayan tayo na, gobyerno may kasalanan yan. Kasalanan ng customs yan. Binuriki kasi ng mga taga customs yan. Puro ganun kagad. Yung, ito po ay nung pala problema nung itong consolidator na to, no? Ang pinakamahirap pong ipaliwanag minsan pagkausap mo sila, sabihin nila, hindi ba pwedeng i-deliver nyo na lang sa amin yan? O hayaan nyo na lang na i-release sa amin yan? No? Ang pinakamahirap pong ipaliwanag, may aspeto kasi na private charges. Kung kami lang ho, totoo lang, no? Kung sabi nga namin sa kanila, kung customs lang yung problema dun sa charges, napakadali namang mag-utos ni Commissioner na gawan nyo ng paraan, kausapin natin ng COA na talagang hindi na natin sisingilin yan. Papabayaan na natin. Hirap lang ho talaga kami dun sa portion lang ho kasi talaga ng charges ng pagpaparating yung sa bureau Talaga pang kalahati ng charges na yan, yung pong tinatawag natin na handling charges na private ho yun. At doon po sa mga kababayan nating OFW man o kaya doon na nakatira sa ibang bansa na magpapadala, baka meron kayong advice sa kanila ngayon, lalo ngayong panahon na to. Yung lagi ho namin na-advise Katunying, no, meron ho although tulad sa Makati Express, hindi guarantee, pero at least may iwasan natin yung malaking portion ng problema. Meron po si Department of Trade and Industry sa website nila na listahan ng nakarehistro sa kanila at kahit paano na namomonitor nila na mga list ng consolidators and deconsolidators. No? Kung consolidators man, deconsolidators man lang ho to, nandito sa bansa natin, maaari ho sigurong tanungin nila yung consolidator na pinagpapadala nila doon, kung sino yung partner nila. At kung kasama po dun sa listahan, more or less parang may contact po kami at nare-regulate po. No? Hindi naman ho sa pinopromote namin, pero malaking bagay din ho kung miyembro ng Deconsolidators Association of the Philippines. Meron pa palang association yan. Association sila, may self-policing ho sila. Sila ho mismo nagagaranti sa kanilang mga miyembro, no? At nagtutulong-tulong yung mga yan. So, kaya ho nila pinorma yon para ho makatulong din sa pamahalaan. Sana lang, baka pwede, mabilis na lang. Yung nababalita doon sa binibentang Diskaya cars, mukhang hindi na benta lahat, no? May dalawa ho, no? Yung talagang dalawang mahal. Yung Rolls-Royce at saka yung Bentley. Magkano po ba yung floor price ninyo yan? Magkano ba yan? Baka kaya na, boss. Ay, sa ilalim ho ng regulasyon namin, na ibaba lang ho namin ng mga 35 million yung Rolls-Royce. Nung una, may nagpaparinig na ho sana nung unang bidding na Kulinan. 35. Kulinan ho. Na kung maibaba ng 30, ng 30. Hindi na ba kayang ibaba na ganun? Kailangan ho namin dumaan sa proseso para ho maibaba ng ganun. Dadaan ho kami sa negotiated sale. Kumbaga, para po makapag-offer sila at makita namin if reasonable yun. Yung Bentley ho, actually mababa na tingin namin yung floor price namin doon, no. Talagang mukhang mahirap lang talagang ibenta tong sasakyan na to kasi ano ho yan tailor fit. Kumbaga, yan dalawa ho kasi yan ang tawag diyan, yung mga customizable na kotse. So
kung ano yung panlasa nung umu-order, tina-tailor fit nila dun yung, ganun pala yung auto. yun. Kaya ho yung Rolls Royce, kulay orange Yung loob. yung loob. Opo. Yung pong Bugatti na dati, nabenta na ba? Yung matagal na. Binid ulit nag-fail ho yung bidding ng 2 beses, ni-negotiated sale namin, walang nag-offer na acceptable. Ni-rebid ho namin, I think about 2 weeks ago or last week. Inopen namin for bidding, nag-fail ulit. Magkano na ho yung Bugatti na yun? Actually, sir, yung una sana, we wanted to get a little under 400 million dun sa dalawa, no? Sa dalawa, Pakamahal pala talaga. Oo, tapos may nag-signify ho ng 360, wala pa din. May nag-signify ng 320. Wala pa rin makapag-produce. Ngayon, pinaprioritize namin kasi pababa na yung value. So, siguro, we will work with yung mga automobile associations if they can just provide us with justification dun sa value talaga. Para hindi naman ho kami mapulaan din, no? Ng publiko at sa Commission on Audit. Baka maluma. Hindi na natin. Mahirap yung pag hindi napapaandar eh. Gusto nyo bang paandar mo na namin dalawa ni Pachero? Magkarera muna kaming dalawa. Basta pero hanggang 80 kph lang. Karera hanggang kay 80. Last na lang po. Yung ibang mga mahilig sa kotse, siyempre, buyers in good faith yan eh. Especially kung binili nila na sa dealer o sa dealer, siyempre, dealer na nga yan eh. Bakit yung car owner o yung buyers ang parang hinahabol dito, hindi yung dealer na lang? Hindi naman ho yung mali yung impression siguro yung buyer. Yung kotse po talaga ang hinahabol. Kung kami po yung as part of the bureau's jurisdiction, kami ho sa gamit lang. Wala naman ho kaming ikinakaso dun sa may hawak, no? Talagang doon kami sa importer, no? Pagdating po sa mga legitimate dealers actually, no, halos ho sa amin yan, green lane sa amin yan. Kasi alam naman, chinecheck naman ho namin yan. May organization yan, hindi ho tumatawag yan, very auditable po yung mga kumpanya na yan, no? Yung gray lang po talaga. Yung gray market. Medyo mahirap. May mga proposal din po na to do a buyer in good faith program, meaning po amnesty yan, no? Hindi ho kasi kami pwedeng on our own sa customs, no? Unless ang nangyari, lumabas yan, may bayad naman both excise and duties, kulang lang, and then meron ho kami pwedeng gawing solusyon doon sa bureau ngayon. Pwede ho kayong mag prior disclosure program namin under sa audit teams namin, and then babayaran nyo lang yung kakulangan, voluntarily. Pero pag lumabas po, tapos isa lang dun sa 2 yung binayaran, yun po nagiging kaso ngayon eh. Binayaran yung duties, walang excise tax. Doon kami nagkakaproblema, Katunying ka, Jerry. Yung sa evaluation ho kasi ng legal service namin, and na-i-brief na rin ho namin si Secretary Decgo dito. Ang track ho talaga na pinaka-safe tayo is a legislative amnesty. Yun na lang ang gawin para matapos yung problema na to. Hindi kakaba-kaba. Pati yung mga bumili, say 10 years ago, pagka nagmamaneho daw ngayon sa kalsada, nahuli ng LTO eh. Kinakaway-kawayan lang naman ho ni Asek. Ascom, salamat po sa inyo. Thank you, Ascom. Hinihintay po kayo ni Kong Angel sa kabila. Salamat. Thank you. Thank you very much po. Ascom Jet Maronilia, Bureau of Customs.